Ano ang mas nakakahiya? Yung natalo ka sa FIFA World Cup o dumagdag ka lang sa mga toxic, sa mga keyboard warrior kung itong isang tournament na hindi ka naman kayo kasali? Hello mga stories, welcome back sa isa naman content dito sa ating channel na One Stories. So, ako pala si Martin, no? At ngayon, for today's video, no, pag-usapan natin isang matinding katotohanan tungkol sa tinatawag nilang Pinoys. Okay? Pinoys culture, kumbaga. Tuwing may malaking sports event, okay? Well, still to the point tayo, no? Nakakaya itong ibang Pinoy online. Kung napapansin mo yung last video natin, no? Yung about sa yung parang minamalit yung mga yung about sa heat culture, yung parang yung heat index culture natin, di ba, na parang minamalit yung mga ibang bansa like sa Europe, di ba? Ayan, well, hindi tayo papauli. Ito naman yung sa sports event like FIFA World Cup. No? May nabasa kasi ako sa Reddit, galing ito sa Off My Chest PH, no? Ang title dito na, Philippines don't deserve to play in a World Cup. Okay? Sabi niya dito, ang toxic ng Pinoys kahit hindi naman kasali/qualify sa ASCAL sa World Cup. Ano na lang kaya kapag naka-qualify ang Pinas? They're gonna go crazy. Sobrang minamaliit nyo yung weaker team sa sobrang samba sa stronger teams. Halos magpadilitan kayo sa group chat, sa live stream, kahit di naman tayo kasali. Sinasalihan nyo pa ang basketball at politics doon. Mocking the fans of smaller nations kapag natalo. Yung importante is nakakwalify sila sa World Cup. Tayo, guguho na lang yung mga mundo, hindi pa tayo nakakasali dyan. Maraming feeling experts, gatekeepers, entitled POS na dapat daw may free coverage lahat ng matches kasi nagpuyat/missing sila ng maaga. Go pay for the subscription to watch it live to find on illegal sites to watch it for free. Let's unpack dito sa may logic, no? Una-una, aminado ako, kagaya ng marami sa inyo, nanonood din ako ng FIFA World Cup. Okay? Minsan nagpupuyat na nga ako na para manood ng live sa TV. No? From midnight, take note, midnight hanggang umaga yon. Pero hanggang doon lang yon. Okay? Sa sa panonood sa pag-oonod ng enjoy ng laro. Wala akong pakialam sa mga GC na yan at lalong hindi ako pumapasok sa mga live chat para mag-trash talk. Pag-usapan natin itong mga fallacies na ginagawa sa mga tinatawag nating Pinoys. Una, yung fallacy of false superiority. Yung ang lalakas nating mangutya at mag-mock ng weaker nations na natatalo sa World Cup. Hello! Ito, critical thinking lang tayo. Yung bansang kinukutya nyo, andon sa pitch, naglalaro. Tayo, hanggang keyboard lang tayo. Hanggang keyboard lang. Hindi nga tayo ma-qualify tapos tayo may ganang maliit, no? That's a pure delusion, man. Pangalawa, yung ito, red herring fallacy. Grabe, ang dami gumagamit yan. Mostly sa mga comment talaga ito. Common fallacy na kasi ito. Football ang pinapanood, pero biglang pumasok sa basketball, debate, at politika sa chat. Anong kinalaman ng NBA o PBA at ang gobyerno natin sa laro ng Argentina at France? Tayo ng logic, naghahanap lang kayo ng away. Pangatlo, ito yung pinaka-nakakabwisit ng aking thinking dito, no? Yung entitlement sa free coverage. Mga stories, no? Broadcasting rights ito sa World Cup cost billions of dollars with the capital B. Billions. Kaya di ba? Billions of dollars, wala tayong karapatang mag-demand ng libreng HD screen sa official channels dahil lang nagpuyat tayo.
Ang paggising ng maaga, hindi currency. Pagbayad sa live broadcast. Kung gusto mo manood ng maayos, magbayad ka ng subscription. Tanga. Kung ayaw mo magbayad, edi humanap ka ng mga ano. Pero hindi kasi pwedeng isabihin na to eh. Kung ayaw magbayad, edi ka na lang YouTube, note ka na lang highlights. Ganun lang yun. Di ba? Problema ba namin? May mga ano dyan, may YouTube naman. Tsaka ka na lang sa mga highlights dyan. Di ba? Pero manahimik ka. Huwag kang entitled sa isang bagay, hindi mo naman binayaran. Okay? Well, ang masasabi ko lang dito, tama yung si OP dito, no? Baka nga hindi natin deserve makapasok sa World Cup, no? Hindi dahil sa kakulangan sa mga atleta natin, diba? Kung dahil sa kapangitan ng mga ugali ng mga fans natin online, no? Kung gusto nating seryosohin tayo sa mundo, sa sarangalan ng sports, no? Simulan natin sa pagiging edukado at matinong manonood. Okay? Stop the toxic, Pinoy's culture. At saka appreciate yung mga sports, respect the athletes, and leave your massive egos outside the live stream chat. Diba? Kaya, ayun, yung mga sasabi ko lang dito, no? Mga stories, no? Ano stand nyo dito, no? Nakakalas ba kayo ng mga ganitong classic toxic fans sa mga live streams? Comment nyo na lang sa pag-usapan natin ng maayos. So, kung nag-agree kayo sa logic natin today, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stores, thank you, and have a good day, mga stores. Bye! Tayo. Live na ngayon eh. Diba? Ito yung tingnan natin. See? Ito! Yes!